everyone and welcome to my YouTube channel. And for today's video, ayan, a day in the life as a brand ambassador. Ayan, ang handle po natin for today, ang Percy Jackson. Actually, yung booth na binabantayan ko for today is a part of a very big event, the Super Manila Comic Con. And this was held at 1 Ayala Mall, Makati. Yeah, September 6 to 7, 2025, 2 days. Para siyang malaking celebration ng pop culture. From comics, anime, gaming, toys, hanggang movies. Lahat andun. So sit back and relax as I take you to my 2 days experience as a brand ambassador. And of course, after my shift, itutur ko naman kayo sa main event, which is the Super Manila Comic Con. So, nandito na ako ngayon sa ating assigned post, which is the Percy Jackson and the Olympians booth, presented by Disney+. So actually, this is season 2 of the series. Ayan, so doon sa mga nakapanood na ng first season, ito na yung iniintay yung sequel. My job for today is to assist the guest, ayan, doon sa pag-take ng pictures. Kung may mga inquiries sila, ayan, we'll try to answer them as much as I can. Pag-giveaway ang Disney sticker. Sa December 10 pa ang showing sa Disney Plus ng Season 2. So sa mga hindi pa nakakapanood ng Season 1, ayan, may time pa kayo para maumpisahan nyo na muna panoorin yung Season 1. And then sa mga nakalimutan na, panoorin nyo ulit. This place is actually a photo booth setup. So yun yung mga gusto magpipicture, ayan, pwede kayo magpa-picture. Smile! So here are some of the photos that I took on the first day. Ito aking relievo, si Roxanne. Kaya see you tomorrow. Alis na ako. Bye-bye. 3 PM ang tapos na aking shift. So hindi pa ako nagla-lunch. Kaya I think I deserve to eat kung saan ko man gusto. So matagal-tagal na ako din nakakain dito sa Marugami Udon. So, one of my favorite restaurants. Yeah, before the pandemic pa yata aking last. A few moments later. And to save money on gas and time na rin, ayan, I decided to just stay and rent a bed space near sa venue dito sa Makati. So this is the City Flats Sacred Heart branch. I really recommend this place kasi bukod sa mura na, ayan, napakaganda, napakalinis, napaka-comfortable. And nabook ko lang siya through Agoda, so you could do the same. Approximately 10 hours later. Now it's our second day and the same routine. Ayan.
magbantay ng booth, and of course, assist the guest na gusto magpa-picture. Although marami pa rin tao ngayon na nagpunta on the second day, pero sa tingin ko mas marami nung first day. Ayan, all out ating mga kids. Ayan, may mga dance. Ano pa sila? Dance movements. At meron pa tayong BTS or behind the scenes shoot. Ayan, so tapos na ang aking shift for today. So, it's time for me to take you on a tour of the Super Manila Comic Con. Pero wait muna, hindi pa pala ako nagla-lunch. So, sige, kain lang muna tayo dito sa malapit. At ito yung una ko nakita. So, dito na lang tayo sa Nene Chicken. At sabi nga nila, Nene means yes, yes in Korean. Hindi lang naman na chicken dishes ang kanilang sinaserve dito. Ayan, meron din silang beef, ayan, vegetables, ayan. So, siguro ang trip ko ngayon, huwag muna chicken. Mag-ano na lang siguro ako, beef bulgogi bowl. Ayan, magkasama ng rice at vegetables. And now, let's continue our tour of the Super Manila Comic Con 2025.
So crowd check muna tayo yan. Sobrang halo-halo yung mga attendees. May mga bata na naka-costume din, families na bonding time nila to, barkada na todo enjoy, collectors na naghahunt for grails, at syempre, mga vloggers at influencers na kagaya ko na nagdo-document ng buong experience. At tayo sa background na may mga panels and talks din na nangyayari. May mga guest artists at content creators at cosplayers na nag-share ng journey nila. At syempre, hindi mawawala yung collectible section. Daming toys. May rare Funko Pops, action figures ng Star Wars, Gundam kits, trading cards, pati mga high-end statues na sobrang detailed. Nakakabaliw, parang gusto mong bilhin lahat kung pwede lang. But at least you have three of you, you've met your heroes, and it all turned out really well. So that's fantastic. Hehe, ang cute lang ng reaction ng baby kay Jollibee. Next stop, punta naman tayo sa Artist Alley. Ito yung pinaka-inspiring part para sa akin. Ang daming local artists na nagbebenta ng sariling gawa. From indie comics to fan art prints, stickers, keychains, pati mga handmade crafts. Kita mo talaga yung passion nila at ang dami ring fans na bumibili at nagsusupport. Sobrang proud moment for Pinoy creativity. Hey guys, paki-comment lang po kung sino po siya. Ang dami nagpapapirma sa kanya eh. As an artist myself, ayan, nagustuhan ko yung gawa ng artist na ito, si Marius Black. And since nandun na po siya, hindi ko na pinalampas yung opportunity na pirmahan niya yung mga artworks na binili ko. Artwork prints lang siya mga guys ha, hindi siya yung original artwork. Yan lang kaya ko eh. And according sa ChatGPT, ang tunay niyang pangalan ay Marius Cornelius Fontelar at kilala bilang Marius Black. At kagaya ko, nagtapos siya ng Fine Arts sa University of Santo Tomas at ito ay noong 2007. Siya ay nag-major sa painting. May grupo rin siya kasama ang kanyang asawa na tinatawag nilang Puro Saku. Gumagawa sila ng comics, artbooks, poetry at iba pa. Sa estilo at tema ng kanyang mga gawa ay gusto niya ipakita yung karaniwang buhay sa Manila. Mga tao sa lansangan, may eksena sa kalye, mga ordinaryong tao na nakikipagsapalaran. Ginagamit niya ang estilong Manila ukiyo-e. Hinahango niya yung technique mula sa Japanese ukiyo-e o woodblock prints, pero modern at pinagsamang print at hand painting. At ayan, ituloy na natin ang ating tour. Ngayon naman, silipin natin yung mga superhero characters.
from local to international. Ang gaganda ng mga life-size statues. Talagang realistic na. Seryoso na. Ito na, para sila. At syempre, papahuli ba mga superheroes natin dito sa Pinas? Andiyan si Captain Barbell at si Darna. At nandito naman tayo ngayon sa Lipad Darna Exhibit. Dito makikita natin ang evolution ni Darna mula sa classic comics artwork hanggang sa modern interpretations. Ang ganda ng display ng costumes, panels, figures at artworks na nagkukwento ng 75 years ng ating Pinay superhero. Pero higit pa sa visuals, reminder din ito kung bakit naging simbolo si Darna ng tapang, lakas at inspirasyon ng mga Pilipino. Kaya perfect siya dito sa Comic Con, celebration ng heroes lalo na ng sariling atin. It's time for me to go home. It's been a successful Super Manila Comic Con. And that is my video for today. See you next time. And don't forget to hit like, share, and subscribe to my YouTube channel para makagawa ako ng more videos like this para sa inyo. Thanks for watching!